Kukunin ko po sa atin pong devotion, Bible reading kahapon po, mula po sa Joshua 14, 6-15. So ang aking pong title ng devotion this morning, Faith that Remains Faithful Despite Opposition. So ngayon po pag-uusapan po natin ang kwentong Caleb. So makikita po natin dito kung paano ba si Caleb ay nanatiling tapat kahit po maraming oposisyon sa kanyang paligid. So number 1, Caleb's determination in the face of opposition. Kung kayo po ay tatanungin ko, nung inutos ba ng Diyos na magpadala ng mga espiya sa lupang pangako upang manmanan ang lupang pangako, tignan kung anong status, pagbigay ng report. Hindi ba alam ng Diyos kung ano ang nasa lupang pangako? Hindi niya ba alam yung itsura nun? Yung kalalagayan nun? So alam niya. Bakit sa tingin niyo po, nagpadala pa ang Lord ng espiya? Alam naman po niya ang kalalagayan o status ng lupang pangako. At gusto din makita ng Panginoon na yung kanya bang pagtingin ay pagtingin mo rin. So gusto niya malaman, ano ba ang attitude ng puso mo? Ano ang tunay na status ng iyong puso? Kaya hinahayaan kanyang makita mo, pinapakita niya sa iyo kung ano yung naandoon sa lupang pangako. Kaya nga 'di ba ang Lord ay nagre-reveal ng kanyang mga promises sa atin. Pero paano natin pinangahawakan po yung mga pangako na yon kapag tayo ay dumadaan na po sa mga oposisyon, mga pagsubok ng ating buhay? So makikita po natin si Caleb kung paano siya naging determinado kahit po sa kabila ng mga oposisyon. Na kahit po na maraming negative reports na kanyang narinig. Tatanungin ko po kayo, mula sa 12, ilan po yung nagbigay ng negative report? 10. So 10 versus 2. Sino po yung dalawang nagbigay ng positive report? Okay, si Joshua at Caleb. At nakita niyo po yung dalawa na yan dito sa Book of Joshua na sila yung natira mula doon sa first generation na lumabas mula sa Ehipto. Lahat ng generation, kasama nila sa generation na yon, namatay na doon po sa ilang. Sila ay pinarusahan ng Panginoon dahil sa kawalan nila ng pananampalataya doon sa pangako na binigay sa kanila ng Diyos. So si Caleb hindi siya nagpa-sway o nagpadala doon po sa negative reports ng kanyang mga kasamahan. At yung mga kasamahan pa niya, nagbigay ng hindi magandang report, ay nag-spread pa ng takot sa buong bayan. So yung takot within them, hindi nila lang kinontain sa sarili nila, ipinamahagi pa nila yung takot. Kaya ngayon, na-discourage yung congregation na i-pursue yung pagpunta doon sa lupang pangako. Sa atin po bilang mananampalataya, lalo't mga leaders ng church, ano ang ipinapasa mo na espiritu sa congregation? Spirit of faithfulness ba? Determination? O spirit of fear? Pangalawang puntos po is overcoming the influence of negative voices. Overcoming the influence of negative voices. Sa atin pong mga buhay, talaga pong nakakaranas tayo ng mga negativity, doubt, criticism, mga discouragement, opposition from others. Parte na po yan. Hindi po tayo ligtas dyan bilang tayo ay mananampalataya. Ngayon, ang tanong po is paano natin i-handle yung mga bagay na yun? Paano po na tayo magre-react sa mga bagay na yun? Yung po ba ay ating tatanggapin, i-entertain sa ating mga buhay, o atin pong i-overcome? Kasi alam natin kung ano yung pangako ng Diyos sa ating mga buhay. So si Caleb, tinuruan niya po tayo
ng kahalagahan na manatiling tapat sa pangako ng Diyos. Kahit po marami tayong tinig sa paligid natin na naririnig against sa tinig ng Diyos na bumubulong sa atin. So nasa atin po kung anong tinig, kaninong tinig ang iyong pakikinggan. Doon sa Diyos na alam niya yung kabuuan ng pangako niya sa iyo. At alam niya kung ano ang laman ng bawat pangako na yun. O doon sa mga tao na dinidiscourage ka para hindi ka makarating doon sa lupang pangako. Pangatlo, God rewards faithfulness and obedience. So nakita po natin doon sa binasa natin kaninang mga Bible verses about kay Caleb. Kung in despite ng mga challenges and opposition na naranasan ni Caleb, dahil siya ay nanatiling tapat at paano niya nakuha yung inheritance of the land na ipinangako ng Diyos sa kanya, na sinurvey niya 40 years ago. So nakita doon na sa hanggang ngayon, yung lupain na yun, nananatili sa lahi ni Caleb. So makikita po natin, no, sa katapatan ni Caleb, doon sa pangako ng Diyos, kahit lumipas ang panahon nang naniniwala siya na ibibigay ng Diyos yun. At doon siya tumayo, sinabi niya kay Joshua, ibigay mo na sa akin. So hindi siya pumayag, napipikit yung mata niya. Hindi niya na-acquire kung ano po yung pangako ng Diyos sa kanya. Kasi nanampalataya siya na ibibigay ng Diyos sa kanya yon sa tamang panahon. Dahil naniniwala siya tapat ang Diyos sa kanya. At makikita nga natin hanggang ngayon, ang mga lahi niya pa rin ang nakatira doon. So pag ang Diyos ang nagbigay, walang sino man ang pwedeng kumuha sa iyo. Ganon din naman po sa atin na tayo kapag po ay pinili po natin na manatiling tapat sa mga pangako ng Diyos at maging masunurin sa kanyang kalooban sa kabila po ng maraming oposisyon na ating mararanasan at marami pang mga parating. Makikita po natin kung paano ang Diyos ay tumutupad sa kanyang pangako at hindi lang yun kung paano kanya pagpapalain ng sobra-sobra. Tayo ay naniniwala, hindi tayo naglilingkod sa Diyos na sinungaling. Hindi tayo naglilingkod sa Diyos na pabago-bago. Pag sinabi ng Diyos, meron po tayong mga testimony sa buhay natin, yun ay kanyang ginagawa. So paano po natin i-apply ang mga bagay na ito sa ating buhay? Number 1, recognize and resist the influence of negative voices. Alamin mo sa buhay mo, ano yung mga negative voice na meron ka sa paligid. At i-resist mo daw. Huwag mong i-entertain. I-resist mo. Paano po natin i-resist? Una, tayo ay magtanong sa Diyos. No? Panginoon, anong gagawin ko? In the times of this, that I'm hearing negative voices, napakarami sa aking paligid. Panginoon, tulungan mo ko to stand firm sa aking pananampalataya sa iyo. Pangalawa, kumuha tayo ng kalakasan mula po doon sa salita ng Diyos. Atin pong balik-balikan. Ano ba ang pinangako ng Diyos para sa atin? Pangatlo, tayo ay humingi ng encouragement and words of wisdom sa mga tao na alam nating naka-align doon po sa salita ng Diyos. Pangalawa, seek God's perspective in difficult situation. So tayo po ay lumapit sa Panginoon, humingi ng guidance and strength, lalo na po sa panahon ng yung challenging times, tough times. Tignan po natin ang bawat sitwasyon kung paano po siya tinitignan ng Diyos. Kasi maaaring sinasabi natin, Lord, ano ba to? Hindi ko to maintindihan. Bakit nangyayari to? Hindi ko maintindihan ang sitwasyon ko. Pero doon po tayo tumingin kung paano ng Diyos tinitignan ang bawat bagay na iyon. Pangatlo, persevere in faith despite obstacles. Tayo po ay tinawag na mga overcomer ng ating Panginoong Hesus. Ang lahat ng bagay ay nakapagtagumpayan na ng ating Panginoong Hesus.
lalo na po ang pinakamahirap na kalaban, ang kamatayan, para po tayo ay manatiling matagumpay sa lahat ng ating laban. So, kung ang Panginoong Hesus ay kasama natin, wala po tayong bagay na hindi mapagtatagumpayan. Sa ating pong Bible reading na tayo po ay nasa Book of Joshua, makikita po na atin kung paano ang Diyos ipinanalo ang bawat laban para po sa mga Israelita habang kino-conquer po nila ang lupang pangako. Sabi ko nga kay Chris kagabi, kung tutuusin, kaya naman ng Lord na talunin lahat yan, instantly ibigay lahat sa Israelita, lahat ng lupang pangako na yon. Pero bakit ine-engage ng Lord ang mga Israelita na makibaka, makipaglaban? Ayun po ang tatanungin ko. Bakit sa tingin nyo na ine-engage pa ng Lord ang mga Israelita na sila ay makipaglaban? Kung kaya naman na ang Diyos lang ang lumaban at ibigay na sa kanila agad yung lupang pangako. So, nais ng Lord na tayo ay sa mga obstacles sa buhay natin, pagsubok, challenges, tayo ay matutong lumaban. Sa ating paglaban, marami tayong natututunan. Lalo't higit nakikilala mo yung commander-in-chief mo, yung Diyos na pinagmumulan mo ng kalakasan, ng kagalingan. Kung titignan mo, kahit hanggang doon sa huli, sa Battle of Armageddon, nakakaharapin ng hukbo ng Diyos ang hukbo ni Satanas. Kung tutuusin, kaya naman ng Lord ipanalo lahat yun eh. Pero bakit kasama niya pa yung saints, yung church, para lumaban? Kaya hindi tayo tinuruan ng Lord na tumakbo, magtago, maging duwag. Kundi tayo ay matutong tumayo at matutong harapin ang bawat laban sa ating mga buhay. So tayo po, kailangan po nating i-embrace yung mindset of perseverance and determination kahit po tayo ay humaharap sa mga oposisyon. So tayo po ay naniniwala at nananampalataya na ang Diyos na ang magpapala sa atin at magbibigay ng katuparan ng kanyang mga pangako kung tayo po ay mananatiling tapat at sumusunod sa kanyang kalooban. Kaya wag po tayong matakot, lagi po sinasabi yan sa salita ng Diyos, wag tayong matakot dahil po kasama natin siya.